Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kapapasok lang na balita ito, forensic experts ng PNP ay nakita na mayroong 6 na piraso na buto na talagang sa tao. At mayroong 91 lahat ng buto ang nakolekta nila sa lawa sa isang lugar lamang. Kaya ito ang ulat courtesy sa atin ng UNTV, atin panoorin bago tayo magbigay ng reaksyon. Reported by our medical legal officer sa 4K po. Pero nasa line yung sample, sir. Wala pa tayong percentage ulit possible na. As of now, ang positive po natin baka of human origin is 6. Out of the 91, 6 cases po. Hindi magiging madali ang gagawing proseso ng Philippine National Police Forensic Group sa pagkuha ng DNA sample sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Ayon kay PNP Forensic Group Deputy Director, Police Colonel Francisco Supe Jr., nasa 71 piraso ng mga buto ang nakolekta nila at base sa physical appearance nito, 6 lamang ang posibleng buto ng tao. Andun yung mga structures like the pubic bone, andun pa yung mga ischium, ilium, yung mga foramen, yung mga butas doon sa bone. So, ito yung, meron sa animals na gano'n, pero yung shape is peculiar sa humans. Makikita mo talagang pang tao siya. Malaking hamon din aniya sa kanila ang pagkuha ng DNA sample sa mga buto, lalo na't matagal itong nababad sa tubig. Very challenging po ito kasi considering po na submerged po siya tubig. So, and at the same time po, just to give you an idea, we received 91 samples po ng buto. Hindi naman po malalaki lahat, may malalaki, may mga maliliit, pero it's just to tell you po yung kung gaano po ka-challenging po itong mga ginagawa po namin. At the same time po, hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na saying na madali to, mabilis to. Again po, nakasubmerge po ito. Paliwanag pa ng forensic group, aabutin ng 21 araw bago makapaglabas ng resulta ng cross-matching sa kaanak ng mga biktima. Ayon kay Lieutenant Colonel De La Torre, ang unang 7 araw ay tutukhuyin kung ang buto ay sa tao o sa hayop. Ay nako, grabe naman, tagal naman yan. Naalala ko tuloy yung movie na Jurassic Park. Di ba sa Jurassic Park ay nakakuha sila ng DNA sa buto ng dinosaur. Million of years ago na yun eh. Di ba itong nasa lawa, 5 taon pa yan eh. Siguradong merong DNA pa sa buto niyan. Kasi hindi naman yan binabad sa asido. Di ba? Kahit nababad yan sa itong sulfuric water, kung meron mga sulfur dyan, ay hindi pa rin yan mawawala yung DNA dyan. Basta lalo na basa, di ba? Kung nabilad yan sa desierto, diyan mahirapan tayo pagkuha ng DNA. Ibasa ibig sabihin buhay na buhay yung DNA kasi basa siya, na-preserve siya, kaya walang problema. Kaya nga lang, di ba, itong mga kagamitan natin ay hindi talaga yung katulad sa Amerika na pangkuha sa DNA na kahit million of years ago na buto ay makuhaan pa nila ng DNA. Grabe, ang tagal naman. Paghihintay natin mga kababayan, itong ating mga content palagi na lang sa bungero, di ba? Medyo nakakaano na, di ba? Pero medyo interesting na ngayon dahil sa mayroon na ngang buto. At sa susunod na video papakita ko sa inyo, pinapakita na ng PNP Forensic ang hip bone. Hip bone, itong sa balakang na buto ng tao, 2. Pinakita na nila, ibig sabihin ay sa tao talaga yan. At hindi lang yan pares-pares daw yan, sabi ng expert ng forensic, ay mukhang sa isang tao lang dahil yung 2 hip bone na naroon ay magkasing laki. Kaya pwede yung nakuha nila doon ay nagkawatak-watak na skeleton ng isang tao lamang. Sa tao talaga. Mamaya o baka bukas ng umaga ay ma-upload ko yun at makikita nyo talaga na yung mga nakuhang buto doon ay sa tao. Alright, so patuloy tayo. Medyo step number 1 na eh. Sa paglutas ng crime na ito. Step number 1. Bukas baka step number 2 na.
Ang problema ay merong 18 pa lang ang nagpakuha ng DNA sample, 18 pa lang out sa 100. Paano yan? Baka itong buto ay nabilong ito sa pang 50 na tao, 18 pa ang nagpakuha ng DNA. Kaya sa mga kaanak ng sabungero na nawawala, kung napanood nyo ang bidyong ito, ang balitang ito, ay pumunta na kayo sa kahit sa Napolcom, kahit saang PNP, makipag-ugnay kayo para makunan kayo ng DNA sample. Kasi napakahalaga na meron kumpleto talaga ang DNA sample ng mga naiwan. So 100 yan 100 plus na naiwan. So dapat 100 plus ang magpakuha ng DNA sample para ma-match dito sa isang buto. Napaka-importante nito, isang cross-match lang na magkatugma yung DNA. Isa lang ay ma-prove na totoo ang sinabi ni alias Tutoy. Kaya para sa malaking tulong para sa kaso na ito kapag lahat ng agrabyado ay pumunta sa PNP headquarters at magpakuha ng sample ng DNA. Kahit saang PNP, magtanong lang kayo and then ituturo naman kayo kung saan talaga ang opisina na doon kayo kukunan ng sample. Alright, so patuloy tayo sa ating balita kurtesi ng UNTV. Kasunod ang panibagong 7 araw na igugugol naman sa pag-extract ng DNA sample sa mga buto. Pagkatapos ay karagdagang 7 araw naman sa cross-matching. Grabe. Sa ngayon, Tagal. ayon sa opisyal, mayroon ng hawak na 18 DNA profile ang forensic group mula sa kaanak ng mga biktima. Sa kabila nito, tiniyak ng forensic group ang integridad ng resulta sa gagawing pagsusuri ng mga buto. Sa amin naman po is, whether or not maka-generate kami ng sample o hindi, we will still be trying po. We will still subject everything to examination po. Just as well na magkaroon po kami ng findings. At upang masigurong hindi makontaminate ang mga sample, mayroon na ani ang mga tauhan ng forensic group sa Taal na siyang magbabantay sa mga nakukuhang buto. Meron kaming in-plan na ron eh. We form 4 forensic teams agad na composed of doctors, medical legal officers, DNA examiners, odontologists, mga ganun po. Leia Ilagan, UNTV. Salamat sa UNTV para sa courtesy video ngayon na ating ginamit para bigyan ng reaksyon at nakakatulong para sa ating mga mamamayan na nais malaman ang katotohanan. Alright, so ano sa palagay nyo mga kababayan? Ito na ba yung umpisa ng kalutasan sa problema na ito ng ating mga kababayang sabungero? Kaya ating abangan bukas sa susunod na kabanata, sigurado meron na naman tayong makikitang medyo magandang mga ebidensya tungkol dito sa mga nawawalang sabungero. Ako'y magpaalam na, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam.